Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Sa totoo lang gusto ko suntukan. Ito ang pahayag ni dating COMELEC at COA Commissioner Attorney Rowena Guanzon sa kanyang banat laban kay Palace Press Officer Claire Castro matapos niyang maglabas ng panibagong video kaugnay ng nauna niyang hamon na slap fight. Sa video na ibinahagi ni Guanzon, pabirong sinabi nito na chinecheck umano niya kung sumagot na si Castro sa kanyang hamon. Good morning! Ito na yung post ni Attorney Guanzon. Good morning! Di pa ako nagkakape, pero chinecheck ko lang, baka sumagot na si Auntie Claire sa hamon ko na magsampalan kami. Sa totoo lang gusto ko suntukan, pero maganda kasi pakinggan yung English is lap fight, you bitch. Na una nang naging viral ang post ni Guanzon kung saan ipinagtanggol niya ang kanyang sorority sister na si Senator Pia Cayetano matapos umano itong kutyahin kaugnay ng naging emosyonal na eksena sa Senado. Doon ay direkta niyang tinawag ang pansin ni Castro at hinamon ito ng sampalan. Senator Pia is my sorority sister. Let's have a slap fight and see who cries first. Grabe naman kasi itong si Auntie Claire sa kanyang vlog na napakinggan ko. Kinagaya niya yung pag-iiyak-iyak ni Senator Cayetano na nakakainis talaga, as in. Hindi ko na lang ipinatuloy kung yung vlog niya dahil baka nakaka-high blood. Sabi nga ni VP Sara, advice niya, pag nagsalita si Claire Castro, huwag niyo nang pansinin. Hindi ko maiwasan kung minsan lalabas pa sa Facebook reel yung mga short few seconds video lang tungkol. Kaya nakakainis yung paggaya niya kay Senator Pia at naintindihan ko yung galit ni Attorney Guanzon kasi biruin mo isang senador, gaya-gayahin mo lang na ganyan na nagpapalabas lang ng takot o emosyon yung senadora na nakaranas ng grabing putukan. First time niyang makaranas ng putukan ganun. Akala niya mamamatay na siya kaya nagpaalam na siya sa kanyang mga anak kasi akala niya nilusob na talaga sila sa Senado. So, ito namang Hontiveros na siguro sanay na sa putukan si Hontiveros. I don't know saan siya nakakuha ng experience na parang walang nangyari. Sabi niya, wala daw putukan. I don't know, yung iba nagsasabi na drama lang daw yun, na stage lang daw yung putukan para makatakas si Bato. Kaya lang, yan ang masama dahil binaliwala nila yung traumatic experience ng mga nakaranas ng putukan sa loob. Again, makarelate ako yung ganyan takot kasi ang wife ko, civilian, napasama sa akin sa trabaho, nakaranas siya ng putukan. Nako, nanginginig sa takot ang aking misis. First time niyang makarinig ng ganong klaseng putukan. Kaya ako naintindihan ko si Senator Pia Cayetano yung emosyon. So, salamat Attorney Guanzon sa pagdepensa kay Senator Cayetano. Baka takot si Auntie Claire na tanggapin ang hamon. Sampalan na naging suntukan. Ay, nako. So, anyway, talagang napakainit ngayon ang bangayan sa Senado. Ang hindi matapos-tapos na usapan ay itong kudita. Noong isang araw, sabi ni Senator Erwin Tulfo,
Isa lang daw ang kailangang tumawid. Kanila na ang majority. Which I disagree. Dapat dalawa. Kasi dahil lang daw 12-11. Dahil wala daw si Bato. Hindi naman ganun ang kwintahan sa pagbuo ng majority. Ang majority is 1/2 plus 1. O, 24 senators. Ang 1/2 is 12 plus 1, di 13. Kaya, hindi rin marunong ng arithmetic itong si Erwin Tulfo. Isa lang daw ang tumawid. O, ito naman si Kiko Pangilinan. Iniendorso na niya si Senator Win Gatchalian para maging Senate President. Ang tanong, may napatawid na ba sila? Wala pa naman. Grabe. Senator Marcoleta, sasampahan na ng kaso na plunder. Ang tanong, saan galing yung pera? Galing man yung private individuals campaign donation nung eleksyon. Paano maging plunder ang pera na nanggaling sa mga private individuals? Wala na talaga sila. Lahat na lang gagawin para i-break nila ang fighting spirit ng Brave 13. But I tell you, nagkakamali sila. Wala na yan, walang iwanan na yan, 13 na yan. Talagang it's God's intervention. Nakikialam na po ang Diyos kasi ayaw ng Diyos na mapahamak ang bansa natin. God loves the Philippines. Bakit? Tayo naman we are the only Christian country in Asia. Oh, Christian country tayo tapos balitang-balita sa buong mundo, talamak ang korupsyon. Ang Panginoon ang number 1 na napapahiya dahil dala-dala natin ang pangalan niya. Kaya ngayon, gumagalaw na ang Diyos. And if God is with us, who can be against us? Kaya sige, subukan yung patalsikin si SP Cayetano. God has ordained SP Cayetano to become Senate President at this moment in time in our political history. Dahil Diyos ang naglagay sa kanya, no amount of effort galing sa mga powers that be, kung ano-ano pa yan, hindi nyo kayang patalsikin si SP Cayetano. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. So, mo ni si nanay mataga no gyero. So, mong balay. Nanay. Keno? Dako ko gid salamat kay tagaan ko. So, tanaw na mo ang tagaan si nanay o gyero. Salamat siya. So, diri sa sulod, so mo ni ang kahimtang. So, tuluan na kaayo kung muulan. So, makita nimo suluoy gid kaayo. So, basta gitagaan nato sila gyero aron mapulihan ang ilang ato. So, karon na yan sa yung masulting nga tagaan ka gyero. Salamat sa Ginoo ay natagaan ko. So, pila na nikatuig di mong balay nga buslot naman ang atok. Lima naman ni katuig. So, aya pa mapulian og gyero. Aya pa. So, unsa din yung panginabuhian ay? So, mag-uuma lang mo. Mag-uuma. So, pila imong edad nay? Sa 68 na. So, senior na di ay kanay. Napakay ba nanay? Naa. Nakay anak? Naa. So, pila ka buki mong anak nay? Isa ra. So, isa rin mong anak. So, si nanay na siya'y anak o ang ilang pangunabuhian lang, so mag-uuma lang sila. So, dako kayang pasalamat nga nataga og gyero ba pulihan na gid ang ilang atop. So,
Nay, dako gid kaya mong pasalamat nga natagaan ka atol pag gid og Christmas. Merry Christmas, Nay. Merry Christmas. Salamat kayo. So dako kayong pasalamat kay makapuli na gid og yero si Nanay. Si Nay, salamat pod.